Paano kapag may re-entry visa ka sa Saudi Arabia o kaya naman valid visa or newly renewed visa dito sa United Arab Emirates pero hindi mo ito binalikan? Ano ba ang pwedeng mangyari? Magkakaproblema ba sa POA? Napakarami kasi nagtatanong nito guys na kung paano daw kung may exit re-entry visa sila sa Saudi Arabia, paano daw kung hindi na ito binalikan? Ano daw ba ang pwedeng mangyari? So, isi-share ko sa inyo ang naging experience ng kapatid ko noong umuwi siya sa Pilipinas. Dahil guys, 5 sa mga kapatid ko ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia na puro lalaki. At pati yung tatay ko. Pero umuwi na yung mga kapatid ko, pati yung tatay ko sa Pilipinas. So ngayon ay 3 na lang ang nagtatrabaho sa Saudi Arabia ngayon. Ngunit yung isang kapatid ko na umuwi sa Pilipinas ay mayroong exit at re-entry visa. Pero hindi na niya ito binalikan. So ang nangyari guys ay nagkaroon siya ng 5 years na entry ban sa Saudi Arabia. So hindi siya noon makapag-apply papunta sa Saudi Arabia dahil yung mga agency na ina-applyan niya kapag pinaprocess na yung visa niya at chine-check sa immigration sa Saudi Arabia ay nakikita na may entry ban siya. Pero ngayon guys ay natapos na ng kapatid ko yung 5 years na entry ban at ngayon ay pabalik na ulit siya sa Saudi Arabia. Dito naman sa United Arab Emirates, kapag may bagong renew visa ka sa inyong kumpanya or sa employer mo, pero hindi mo na ito binalikan, ay magkakaroon ka ng labor ban or entry ban sa United Arab Emirates sa loob lamang ng 1 taon. Hindi kagaya sa Saudi Arabia na 5 taon guys. So dito sa United Arab Emirates ay 1 taon lang ang labor ban. Kaya ito guys yung sinasabi ko sa mga videos ko na kapag may plano na kayo mag for good o kaya naman hindi na babalik sa kumpanya or employer nyo, ay dapat na proper visa cancellation kayo kapag nandito kayo sa United Arab Emirates. O kaya naman final exit visa kapag nasa Saudi Arabia. Para kapag gusto nyo mag-apply sa ibang agency sa parehong bansa ay wala kayong magiging problema. So tanong ng karamihan kung magkakaproblema daw ba sa POA kapag ganon or ma-watchlisted ang pangalan mo. Ang sagot guys ay hindi. Dahil ma-watchlist ka lang kapag nireklamo ka ng agency na in-applyan mo. For example, nag-apply ka sa isang agency at na-process na ang documents mo at nakapaggastos na sila sa'yo at hindi mo tinuloy, doon ka nila pwede ireklamo sa POA at pwedeng ipa-watchlist ang pangalan mo. Mawawala lang sa watchlisted ang pangalan mo kapag nagpag-settle ka sa agency na nagreklamo sa'yo sa pamamagitan ng POA Legal Assistance. Pero sa mga OFW na pabalik-balik na sa ibang bansa kahit sa parehong employer na nakatapos na ng 1 or higit pang kontrata ay hindi na kayo konektado sa agency nyo. So hindi naman kayo makakaproblema sa POA kahit hindi na kayo bumalik sa ibang bansa or nagkaroon kayo ng labor ban. Doon lang kayo sa bansa na yun kung saan kayo nagkaroon ng labor ban hindi makakabalik or hindi makakapag-apply. Dahil nga kailangan nyo tapusin ang 5 years o kaya naman ang 1 year kung dito sa United Arab Emirates. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.